Hi guys! Welcome to Malaysia! So ayan na nga, nandito na kami sa airport ng Malaysia. Dumating kami dito almost 7 o'clock na ng gabi kasi sa Pilipinas medyo na-delayed pa yung aming flight ng 2 hours. Supposed to be 5 o'clock pa lang dapat nandito na kami. So ang aming unang ginawa is maghanap ng tindahan ng SIM card. So para naman meron na kaming connection ng internet. Kaway naman dyan mga kasama kong mga guro. Malaysia! O diba, may pagganon pa kami. So, ayun na nga ulit. Welcome to Malaysia, truly Asia. Alam nyo bang halos 1 hour kaming naghanap ng exit dito? Kasi sobrang laki pala ng airport nila. So dito pa lang sa loob ng airport, napakarami ng stalls ng mga shopping ng kung ano-ano. Ayan, talagang pagod na pagod kami sa airport pa lang. So, lalabas na kami para hanapin po yung aming van na susundo sa amin kasi kami ay naka-tour. So, ayun na nga. Ito yung aming van na magpapasyal sa amin dito sa Malaysia for 4 days. Ayan na, get ready na kami sa pagpunta sa aming hotel. So, ayan po ay mga 7 p.m. And from the airport naman, 1 hour din halos po yung travel namin bago makarating sa City of Kuala Lumpur. So, ayan na, dito kami sa Bukit Bintang. Ito po yung aming hotel. Ang pangalan niya po is My Hotel. Ganda talaga siyan kasi malapit to sa mga pasyalan dito sa Kuala Lumpur. Sa Bukit Bintang. Ayan, ready na kami at papasok na kami sa hotel. So, mga 8 o'clock na yan ng gabi. So, kasi 1 hour nga yung sinasabi ko travel. So, ito na po ang aming My Hotel dito sa Bukit Bintang. At ready na kami pagpunta sa taas or sa aming room. Pagpasok namin sa hotel, diretso na kami sa information desk nila para i-confirm yung tour namin. Well arranged naman na yun ng Pick a Trip Travel and Tour. So, malayad na din naman yan except sa tourism tax na 10 ringgit per room per night. Kaya kung 3 gabi kayo, 30 ringgit yung bayad nyo. So, hati-hati na lang kami kasi 3 naman kaming nandito sa room. Yung 2 sa isang separate room. So, ayan na, room tour na tayo. So, ito yung aming bed. Malaki naman siya. At ayan, may pa free tubig pa at free coffee. Ayan yung CR, malinis din naman. At after namin magpahinga ng siguro mga 30 minutes lang, yan, syempre, hindi namin sasayangin tong gabing to. Gora na agad kami sa Jalan Alor. Ito yung kanilang parang pinaka night market dito. So maraming food yung makikita dito. As in, pagkain lang talaga yung mga, parang dito sa Lucena, yung merkato. Yan, mga pagkain ang meron dito. So, dito na din kami ng dinner ng mga kasamahan ko. So, ito lang yung mapapasyalan namin ng aming first day. Kasi nga, na delayed flight kami. Sana may pupuntahan pa kaming iba bukod dito. Kaso, yun nga, ito na lang muna ang aming pinuntahan. So, mag-enjoy at naghahanap-hanap muna kami ng aming kakainan. Napakadaming tao dito kasi open ata ito hanggang hating gabi or I don't know. Search nyo na lang. So, Jalan Alor Market, night market. After namin mag-dinner, ayan, gala ulit kami para tumingin-tingin ulit kung ano pa ang pwedeng kainin. So, yung isang kasama ko, si Kumaring Jill, nag-crave yata siya sa pagkain ng Thailand. So, bumili siya niyan. So, pero in fairness, ang pagkain po ng Malaysia is masarap. Lalo na yung satay, parang barbecue sa atin. Nagustuhan ko naman pati yung sauce nila. Tapos, sobrang sarap ng mga pagkain, promise. Nagustuhan ko. So, after namin dyan sa Jalan Alor, diretso na ulit kami sa hotel at natulog na kami at nagpahinga kasi getting ready na kami sa tour namin bukas.
Hi guys! Welcome sa aming day 2. It's June 6, 2024. Ayan, ito sa hotel pa rin namin yan. Free yung aming breakfast. Ang breakfast namin, syempre, fried rice, tapos egg, tsaka mga usual breakfast na yan. Ito yung hotdog nila, tsaka syempre may fruit. So, libre lahat yan at only coffee pa. Masarap. After namin mag-breakfast, balik na kaagad kami sa room namin para syempre maligo na at magbihis para sa aming tour today. Ayan, ito yung view ng hotel namin, ng aming room. So, kita yung Merdeka Tower. At itong KL Tower na pupuntahan namin mamaya, yung taas. Ayan. So, abang-abang na lang guys kung anong meron dyan. At syempre, ito na nga yung aming tour. Ito yung umpisa ng aming tour. Ayan, hi Joy, hi Mir. Hi Annalie and hi Kumaring Jill. Ayan, getting ready na kami sa mahaba-habang lakaran today. So ayan, ang una naming pinuntahan is itong King's Palace. Napakalawak niya, napakalinis. At syempre, marami pa ring turista na mamasyal. Ito yung tinatawag nilang Istana Negara. After ng King's Palace, dumiretso naman kami sa Merdeka Square. So, yung Merdeka, ang ibig sabihin nito is Independence. Kaya tinatawag din itong Independence Square ng Kuala Lumpur o ang buong Malaysia. Yan. So, syempre, ang dami namin pictures dyan. Picture kami at ayan nga, lakad-lakad. Syempre, may paganyan, di ba? Next ng King's Palace, dumiretso na kami sa Kwai Chai Hong. Ito yung parang may mga murals na syempre sabi daw sa Malaysia, parang bumalik ka na sa 1960s eras nila. So ang ganda rin naman dito picturean, mga tourist attraction din siya na may maraming murals kagaya nito. Yung mga walls talaga nila, may mga painting na pwede din picturean, kaya ang dami rin ito picture namin. So ayan si Mir nasa baba, nagsiselfie. Next namin pinuntahan itong Belize Chocolate Kingdom. So, syempre, pagawaan to ng mga tsokolate. At isa daw ang Malaysia sa may mga pinakamasarap na mga tsokolate. Nabudol ata kami ng free taste, kaya napabili na kami kahit mahal lang. At ito na nga, ang isa sa pinakagusto kong mapuntahan sa Malaysia, ang Petronas Twin Tower. Nandyan na kami, manghang-mangha talaga ako sa kanyang ganda. Ayan, ganda ka dyan, te. Extra muna. Ayan, tawid muna kami dyan. At syempre, magpipicture ng madami at bonggang-bongga. Tumagal ata kami dito ng mga 1 hour para sa pagpipicture namin. So, syempre, ang dami namin magpipicture. May video pa, may TikTok pang gagawin, pang reels, diba? So, ayan, kung di pa kami inabot ng ulan, di kami uwi. So, ito yung mga sample pictures ko na nasa Facebook ko naman. Say it, John. Very makusin. Thank you. Thank you, 7-Eleven, for our lunch today. Yun na nga, ang lunch namin is from 7-Eleven, malapit sa hotel namin. So, dumiretso kami ng lunch sa hotel. Tapos, after freshen up ulit, syempre biyahe na naman kami ng mga 2 o'clock na to ng hapon. Diretso na kami sa KL Tower. Ito yung isa sa mga matataas na tower na meron tayo sa ating buong mundo. Uy, ayan na si Teacher Joy, ang aking dalagang co-teacher. Ano yan ha? Suplado naman ni Afam. Hindi pa yan ang destiny mo. At yan na nga, ito yung pinaka-ground floor ng KL Tower. May paganyan sila para siyang grass, pero hindi. Parang design lang siya na makikita mo dyan yung Merdeka. FYI, yung Merdeka Tower, yan yung second tallest building sa buong mundo. Merdeka 118 ang pangalan niya. Kahit saan ka tumingin dito sa
Kuala Lumpur, medyo makikita mo nga sa sobrang taas. So, syempre, ayan na ako. Magpipicture na kami dito sa baba para bago pumila, papunta dyan sa taas ng tower na yan. Pipila kasi bibili kami ng ticket. Hindi na kami bumili ng ticket online para syempre tinitingnan namin yung weather kasi balita ko talaga kapag medyo masama ang panahon, hindi ka papayagang pumunta dun sa pinakataas ng building. So sayang naman kasi non-refundable. Kaya ayan, kita-kita kung ano ang meron dyan sa taas. So ganito siya yung itsura niya pag gabi. So hindi naman namin maaabot ng gabi. Kaya binidyo ko na lang siya sa monitor dyan sa baba bago bumili ng ticket. FYI ulit, ang KL Tower is pang 7 siya sa pinakamataas na tower sa buong mundo. At sa buong Asia, Southeast Asia pala is pang first siya. Siya ang pinakamataas na tower. So ayan, diba, ang dami ng mga structure na matataas ng Malaysia lumalaban. So ito na po ang KL Tower Observation Deck. So sabi ko nga kanina, tama yung hinala ko, hindi kami makakapunta sa pinakataas nito, yung open. Kasi dito na lang kami sa observation deck. Mataas din naman. Kasi nga medyo sabi nung sa information, non-refundable nga. Kapag bumili kami ng ticket, masasayang lang kasi ikinakulose siya kapag medyo umulan. Kaya dito lang talaga kami sa observation deck. Yung entrance fee dito, almost 600 plus dito sa observation deck. Unlike dun sa sky deck, yung open nga is 1,000 plus. So almost half lang. So nakatipid pa kami. Nakita din naman namin kung anong meron na makikita doon sa sky deck. Yan. So syempre, picture at video muna kami. Dito ay, so ayan, ito yung Petronas Tower na kitang-kita dito. Right after namin sa KL Tower, syempre kailangan pa namin may mapuntahang iba kaya nag-decide kaming pumunta sa Central Market. Ito yung nakikita ko din sa vlog na pinupuntahan din dito sa Kuala Lumpur. So nandito na nga kami sa Central Market. So ito hindi naman siya wet market. So dito makikita mo yung maraming pwedeng pagpilian ng mga pasalubong and kung ano-ano yung mga bibilhin mo, pwede dito. Aircon din siya, though hindi siya gasinong kalamigan katulad ng mga sa ibang mall ng Kuala Lumpur. Pero okay, ang malinis at saka yan, sobrang daming pamimilian ng mga keychains o kaya ref magnet. Bumili din naman kami dito ng mapailan-ilan. Pero alam niyo ba na mas mura pa yung sa susunod namin pupuntahan. Sabi kasi ng mga vlogger, dito daw mura. Pero may na-discover kaming mas mura pa kesa dito na pupuntahan namin later. Pero dito, syempre, sa Central Market, dito din kami bumili ng mga kape. Kasi ang Malaysia nga, isa din sa pinakamasarap ang coffee. So, as a coffee lover, bumili pa rin ako. Eto na, lakad-lakad na naman kami. May mga bit-bit na kami konti dyan. At syempre, lakad-lakad kami dyan papunta dun sa aming last na pupuntahan na bibilan ng kung ano-ano din. Kung ano-ano. Ayan, so ang linis ng Malaysia, alam nyo. Linis yung streets niya. Pero gaya din siya ng Manila, napaka-busy. At ito naman yung Petaling Street Market. So dito na ikaw makakabili ng mga
iba pang pampasalubong. So, syempre, para siyang din, Chinatown or yung mga bilihan na galing sa China. Pero, at least may mga mabibilihan kang ganitong mga mura. At para sa recommendation ko, mas mura kasi dito yung mga pampasalubong nating mga Pinoy kesa dun sa Central Market. Mas madaming choices dito at talagang mas mura. Dito nga kami na bumili ng mas medyo marami. Medyo lang. At ayan na nga, bago gumabi at dumilim, hahanapin sana namin yung McDonald's. Pero nag-google kami, sabi malapit lang. Pero naglakad kami. At ang end, naligaw kami. 40 minutes kami naglalakad dyan. As in, hindi namin makita ang McDonald's. Yan. And up, malapit na kami sa hotel. Ayan, nakakita kami ng kainan. At dito na lang kami kumain. Ayan. So, papahinga kami kasi bukas, another day na naman. Another pasyal, another lakaran. And kung muna dito ang aking vlogs. Abangan yung next vlog ko. Bye! Thank you for watching.